Magandang araw, sambayan ng Pilipino. Magandang araw mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakayan. Patuloy ang ating paglago at pagdami ng subscribers. Patuloy din po ang paglawak at pagdami ng ating viewers. Maraming salamat sa inyong pagsuporta at pagmamahal sa ating Ka Eric Celis YouTube channel and sa ating Ka Eric Jeff Celis Facebook account. Please don't forget to like, follow, and share ang ating mga videos at i-promote natin po para lumawak din ang ating advocacy na naaabot ng ating mga pagpapahayag. Ayos! Ang bigwas ng Agila, marami ang nagpapaabot kay Ka Eric na hindi daw nakikita ang mga latest videos namin. Hindi ko pa po masasagot dahil hindi ko pa nakakausap ang ating technical support team para dyan, mga kababayan. But nonetheless, we are hoping and praying na hindi sana ito naka-shadow ban. Pag naka-shadow ban po, hindi ka makikita, bagamat nag-upload ka, pero wala ka sa mga preferences or lists of algorithms. Kaya yan po ang nangyayari, ang ating mga videos sa Bigwas ng Agila, wala po sa radar o hindi po nagkakaroon ng notification. At kung bisitahin daw, mga kababayan, yung aming mga talakayan ni Ma'am Lorraine Maribadoy ay lumang mga videos ang nandoon. Okay? Sana po ay makabuelo pa rin tayo kahit na iniipit ang lahat ng mga natitirang plataforma ng pagpapahayag at mga pagbubunyag na ginagawa natin. Mabuti na lang po at hindi pa natatamaan at napupuruhan ang ating Ka Eric Celis YouTube channel. Okay. Mga kababayan, atin pong bigyan ng pananaw itong all-out attack na inilunsad na ng Ombudsman ni Marcos Jr. sa utos niya laban sa the 13 brave senators. Ang layunin po talaga nito kung bakit hinaharas at patungo sa pagpapakulong, no, to that extent ang ginagawa ni Marcos Jr. At pinag-uutusan niya hindi lang ang NBI, hindi lamang ang pakialamero niyang tauhan na si Trillanes, ang DOJ, kundi pati na ang Ombudsman na kanyang ginagamit ngayon as a weapon of mass destruction. Parang giyera sa US versus Iraq. Weapon of mass destruction. No? Kasi ang sinisira ng ganitong kauri ng katarantaduhan na pinaggagawa ng ombudsman sa pag-abuso niya ng kanyang kapangyarihan at otoridad at ng kanyang tungkulin sana bilang isang constitutional officer, no, ay ang pagkasira mismo ng ating mga institutions ng demokrasya. Ang Senado, ang taong bayan, no, hindi naman po naglilingkod sa interes ng taong bayan. Itong kontsabahan nila Boying Rimulya at nila Marcos sa mga mandurobo at mga magnanakaw na ginawa nilang witnesses ngayon, inabsuelto na nila sa kasong kriminal na pananagutan at pinabayaan pa na itakas at panatilihin ang pinagnakawan na pera. Nagbalik lang ng mga kulang-kulang lang 10%, ang 90% nandun pa rin sa mga magnanakaw na ito. I'm talking about kay Alcantara, kay Bernardo at itong kay Opulencia, no? Inabsuelto na ni Boying Rimulya. Wow! So malinaw naman po, ang purpose niyan durugin at lumpuin, paralisahin ang natitirang the 13 brave senators. Ang grupo po nila Senator Alan Peter Cayetano at ng mga kasama niya. Inuna na kahapon si Senator Jinggoy Estrada. Sinampahan na po siya ng kaso na plunder and graft na una pa ang pagsasampa ni Boying Rimulya ng kaso kaysa in-announce na niya isang buwan na nakakaraan halos na makukulong si Martin Romualdez at sasampahan nila ng kaso. Wala, tapos na po, patapos ng buwan ng Mayo, natapos lang, laway lang din po ang natitira dito sa mabahong announcement ni Boying Rimulya na wala namang katuturan. So maliban sa pagsampol kahapon kay Senator Jinggoy Estrada, na mayagpag kaagad itong DILG Secretary na kapatid ni Rimulya, ni Boying, si John Vic Rimulya, upang arigluhin daw kung papaano ang mapayapang pagsuko
ni Senator Jinggoy Estrada. Parang sigurado na sila na magkakaroon ng tinatawag na warrant of arrest at magiging non-bailable, no, ang kahihinatnan nito. So, dalawang tama kagad po ang benepisyo ni Marcos diyan. Ang pag-uusapan ngayon, sila Jinggoy Estrada at sila Robin Padilla kinasuhan din doon sa DOJ naman ito, obstruction of justice. Wow! Hanep! Unlimited ang abuso at panghaharas na ito na ginagawa at panggigipit ng gobyerno ni Marcos at nila Romualdez kasabwat si Rimulya. So, maliban na focus ang atensyon at mahihila ang pananaw ng ang public opinion at coverage ng media papunta dito sa gagawing pag-aresto kay Senator Jinggoy Estrada at mga pagsasampa ng kaso, there will be so-called valid diversionary tactics na nagagamit ngayon ni Marcos para hindi mapag-usapan ang panunumbalik ng Senate Blue Ribbon Committee investigation. That will be more explosive and more revealing, no, mas magbubunyag pa patungkol sa lalim at lawak at lubha ng pandarambong na kinasasangkutan bilang pasimuno nila Marcos at Romualdez. Maagaw ang atensyon. Madidiskaril din po ang pagbubukas ng Senate Blue Ribbon Committee investigation at mababaluktot muli ang proseso ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado, kasi bagamat nasa 13 majority ang numero sa aktual nitong 13 brave senators, mababawasan. Right now, they are only 12. Tanggalin mo si Senator Jinggoy Estrada at dahil wala dyan si Senator Bato de la Rosa at pinakansila na rin pala ang kanyang licenses sa kanyang gun permit at diniklara siyang armed and dangerous ng NBI ni Matibag, dalawa na ang wala doon sa 13 o mawawala. So that's 11. 11-11, deadlock yan sa actual plenary majority kung maghatian ng botohan. At kung matatanggal din si Chis Escudero at si Joel Villanueva at si Mark Villar na sinasabi nila Ping Lacson at nila Erwin Bendalo Tulfo ay kasama yata ang mga senador na to sa kakasuhan din, aba, ang maiiwan na lang ay 8. E di 8 kontra 12, kontra 11. Pag nag-division of the House, talo. Di ba? Pero majority pa rin sila. Ang problema lang, hindi nakakapag-participate sa deliberation at sa botohan in the actual quorum or actual plenary voting. Hindi pa rin majority ang 11 kasi wala silang dalawa pa na tumawid to reorganize the leadership and committee chairpersonship sa Senado. Pero sa actual plenary voting, pwede pong madiskaril ang numero ng majority, ang maiiwan sa kanila 9 or 8. Pag nagbotohan, talo. Sa motion para baloktutin at abusuhin ang impeachment trial, talo. No? Ibig sabihin po, ang anumang mga motion na hindi pumapabor kay Marcos at kay Romualdez at naglalayo na ibulgar at pasabugin ang revelations ng mga pananagutang kriminal nila Marcos at Romualdez, magagawa na po ngayon nila Tuta Soto at Ping Lacson at ng mga tauhan nila sapagkat mababawasan po ang actual majority numbers in the physical voting and in the plenary debate. Ayun. Kaya atat na atat po si Wow Dagat Kiko Sharon Pangilinan na pigilan nila sila nila Mig Subiri at sila ng mga Bendalo Tulfo ang pag-amend sa Senate rules kung saan ay pwedeng mapapahintulutan pansamantala ang mga senador bagamat wala sila on the floor at during actual Senate deliberation, but they can cast their vote and they can participate via teleconferencing using Zoom, webinar, or any
video teleconferencing remote communication participation. Ayun. So kung ma-amend yan, mapapanatili po ang at least 12 na numero, at kapag naghatian sa voting during the House deliberation, makukuha pa rin po ang majority vote. Basta may quorum. Kaya halos maguramentado itong unsi-unsihan senador nag-walk-outan pa, because when the House will be divided or the Senate will be divided into voting, mapapanatili po ng majority ang control sa desisyon or mga motion. So halimbawa, pag nag-motion, halimbawa, na mag-resume na ang Senate Blue Ribbon Committee ng kanyang investigation and openly open to participation ng mga senador na nais po maging bahagi ng proseso ng Senate Blue Ribbon Committee, tututulan yan. Halimbawa, tututulan yan ni Bendalo Tulfo. No? Itong si Boy convicted sa libel niya, 2 counts sa Supreme Court with affirmation, at inakusahan din at inamin niya na dinoktor ang kanyang passport or US visa and US passport sa pangalang Erin Sylvester Stallone Tulfo. So kung itutulan nilang motion to amend na introduce muli sa Lunes yan, at nandyan pa ang 12 at magbutuhan, the motion will be carried over. And so the rules will be amended, and so therefore, pwede na po mag-participate. Sila Senator Jinggoy Estrada, sakaling makukulong siya, si Senator Bato de la Rosa, sakaling magkaroon siya ng communication remote access to the Senate deliberation and voting, and even ang iba pa. And si Saldico, mapapayagan na rin po na magkaroon ng teleconferencing upang magtestigo at ilahad ang buong katotohanan at detalye ng kasindikatuhan nila Marcos at nila Romualdez sa Senate Blue Ribbon Committee. Kaya ayaw na ayaw nila. Hindi nanalo nung nakaraang walkout nila. Matutuloy pa rin sa Lunes, kaya hinabol na ni Boying Rimulya ang pagkakaroon ng kaso na isasampa laban kay Senator Jinggoy Estrada. At ang resulta, ito na. Ang resulta, si Senator Jinggoy Estrada ay may posibilidad po na mahuhulugan o maipatupad, mailabas, ipatupad ang non-bailable na kaso sa kanya kapag ito ay inaffirm na sa Sandigan Bayan ang information and the issuance of arrest order for non-bailable case of plunder ay ipapatupad na. So arrest lane siya. That can happen on Monday. Another drama, another gimmick ni Marcos at Romualdez para mabulabog nila. Ang main direction dito, madiskaril at kapunin at paralisahin ang capacity ng majority bloc to control the voting in the Senate plenary. So kahit majority bloc sila, they do not have the numbers kung mawawala si Jinggoy Estrada, 11-11. Kung mawawala pa si Mark Villar, o si Chis Escudero, o si Joel Villanueva, 10-11 na lang, mga kababayan. So sa hatian ng botohan, matatalo ang Senate Majority Bloc ng Senate unsi-unsihan minority. Yan. At ang issue, hindi na po ang Senate Blue Ribbon Committee na supposedly explosive revelations ng investigasyon. Ang issue ngayon, iikot na dito sa mga ginagawang maniobra ni Boying Rimulya, ng NBI, ng DOJ. Mantakin mo si Senator Robin Padilla. Ang kanyang staff ay I think 2 or pati na ang kanyang driver. Sinampahan ng kaso na obstruction of justice. For what? There is no judicial competent determination, lalo na sa Korte Suprema, na tama at valid ang arrest order kay Senator Bato de la Rosa. And Senator Bato de la Rosa is not even facing any criminal charge in any Philippine court right now. So what is there that the Department of Justice at ang PNP-CIDG are talking about na nag-obstruct ng justice si Senator Robin Padilla or the execution of justice? Kabuloktutan ito, kabulastugan, kabaloktutan ito. Pero they have their way. Kasi nga, para kay Marcos,
what he wants, he gets. What he declares is equivalent to, that is the interpretation of law. Kaya nga, diktadura at abusado ang kanyang gobyerno. Hindi na inaantay at hindi na nirerespeto ang Korte Suprema at ang saligang batas. Nakasaad po na pinag-uusapan pa. The facts are very clear. Pinag-uusapan pa ang tinatawag na competent judicial determination of the validity of the existence of the arrest order ng ICC. Nagkukumahog na si Marcos at ang mga alipores niya. Ang Department of Justice, ang Office of the Solicitor General, ang NBI niya na overacting, no? OA na OA, pang pelikulang style nito ni Matibag, at pati na si Ombudsman Rimulya niya at ang kanyang DLG Secretary. They cannot wait for the Supreme Court to rule on the main issue, kung tama ba o hindi ang arrest order na inilabas na dapat ito kilalanin ng gobyerno, given the fact na hindi na tayo sakop ng ICC simula pa March 2019 at wala tayong anumang natitira pang treaty obligation with the ICC or mayroon pang treaty jurisdiction ng ICC sa atin. And that can only be determined by the Supreme Court. Mga kababayan, yan pong punto de vista ni Eric. Ngayon, nais ko dito ilinaw na isa o dalawang senador pa ang makukuha Jinggoy plus 1 at mapapakulong nila ng illegal, subalit legal dahil silang gumawa, at abusado, subalit matuwid dahil silang gumagawa. Sila Marcos at Romualdez at Rimulya, mababawasan po ang actual majority advantage in the Senate. At dalawa ang mangyayari niyan, posibleng mahaharang ang pagbubukas muli ng Senate Blue Ribbon Committee, which is the primary target of Marcos and Romualdez. Why they are so very, very involved sa pagsabotahe sa Senado. Habang nananatili na ito'y pinamumunuan ng the so-called 13 brave senators led by Senator Alan Peter Cayetano, buligligin nila at talagang hindi nila tatantanan ang Senado. Kasi ang main objective there is wag hayaan na maging plataporma sa pagsambulat ng iskandalo at mga katotohanang gustong ihayag ng mga may direktang kaalaman at kinalaman sa paglulunsad ng sindikato ng pangungurakot nila Marcos at Romualdez, ang Senate Blue Ribbon Committee. That's their principal target. Kaya to the rescue si Boying Abusado Rimulya sa kanyang ginagawa ngayon na paggamit ng powers of the Ombudsman laban sa mga senador na nasa linya ng 13 brave senators majority. Ayon, yung kay Sara Duterte na baloktotin nilang impeachment court trial proceedings, yan po ay secondary lang. Sapagkat right now, the only numbers that Marcos and Romualdez can rely to vote for the conviction of Sara Duterte, regardless kung binaloktot o hindi ang proseso ng impeachment court sa Senado, 11 lang po sila. So they need 16 senators. Malabo po na mako-convict si Sara Duterte. Kahit pa na mapapaluhod nila o mababawasan o malulumpo ang bilang ng mga senador na nasa 13 new brave senators ng majority bloc. The vote for the conviction of Sara Duterte at the Senate right now, kahit baluktot pang proseso nila, will only be 11 maximum. So hindi yun makakapag-convict. Hindi. What is required by the Constitution is very clear. 2/3 votes of all the senators na nagbubuo ng Senado ng Republika ng Pilipinas. 2/3 of 24 is 16. Pero, madudurog din si Sara Duterte sa kabaluktutan ng proseso sapagkat wala ang majority numbers, kahit majority block sila, kung 8 o 9 lang ang matitira o 10 sa grupo nila Senator Alan Peter Cayetano, pag naghatian ng mga butuhan sa motion at hindi amended ang rules sa Senado na pwede mag-participate by voting online or joining through online ang mga senador na dinudurog ngayon ni Marcos at nila Rimulya at Romualdez, sa butuhan sa plenary and sa motion and sa mga deliberation, matatalo pa rin ang majority. Kaya pwedeng
maging balahura at tarantado ang proseso ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. But the conviction to remove her will be malabo. Unsi lang po ang bumubuo ng unsihan group. And that is the only maximum number right now projected na boboto para ipakunbig at tanggalin si Sara Duterte sa Senado na desisyon ng kanilang impeachment court. But in as far as the 16 votes needed, malabo. Pero kung babalahurahin at babaloktutin ang proseso, kaya. Kasi nga pwedeng magkaroon po ng minority numbers ang majority block dahil sa ginagawang panggigipit at panunupil at pangbulabog na ginagawa nila Marcos, Romualdez at nila Rimulya. Yun, sa botohan lang. Sa mga motion at aktual na pinag-uusapan. Sakali po na hindi magtagumpay ang amendment to the rules na pwede ang remote communication participation para sa mga senador na ginigipit at naiipit at binubuliglig ngayon ng katarantaduhang mga gawain nila Rimulya at nila Romualdez at Marcos sa maniobra para paluhurin ang Senado at hindi makokontrol ng tinatawag nilang Duterte sympathetic senators. Wow! Pero nakalimutan nila that the main factor in all of this ay kung papaano po ang magiging paninindigan at magiging desisyon ng taong bayan sa patuloy na pambabalahura at mga katarantaduhan at kabulastugan ng gobyerno ni Marcos sa demokrasya ng ating bayan. May katapusan din po at may hangganan ang lahat. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay, pakikinig at pagtulong na maisiwalat ang mga pananaw na ito at mga pahayag dito sa ating Balita at Talakayan with Ka Eric. Please, manatili tayong matatag at ating yakapin ang panawagan na mahalin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito ng ating bayan, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Maraming salamat po muli. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Mabuhay!